Hindi ka makakatakas, Lino Vergara. Itong dinadala ko, anak mo. Ang sigaw na iyon, garalgal at puno ng pinipigilang hikbi, ay pumunit sa masiglang tugtugan ng kampanya at nagpatigil sa libu-libong taong nagsisiksikan sa plaza ng Barangay San Isidro. Lahat ng mata, pati na ang mga lente ng kamera ng lokal na media at ng mga nagla-livestream na vlogger, ay napako sa babaeng bigla na lang sumulpot sa entablado, bit-bit ang tiyang halatang halata sa ilalim ng lumanyang bestida. Siya si Marcelina Rodriguez, o Lina para sa mga kaanak at kapitbahay sa gilid ng ilog, isang lugar na ilang araw na lang ay gigibain na sana para sa proyektong isinusulong ng mismong lalaking kinokompronta niya ngayon. Si Atty. Lino Vergara, ang nangungunang kandidato para mayor, ang idolo ng San Isidro, ang pag-asa ng marami, ay nakatitig lang sa kanya, gulat na gulat, ang ngiti inapawi sa mga labi na parang binura ng pambura. Bago pa man ang eksenang iyon, ilang oras lang ang nakalipas, sa maliit at masikip nilang barong-barong na amoy lupa at estero, pinaghandaan ni Lina ang gagawin niyang milagro. Sa harap ng basag na salamin na nakasabit sa dingding na tagpi-tagping yero at karton, maingat niyang isiniksik ang isang maliit at medyo bilugang unan sa ilalim ng kanyang damit. Hinila niya pababa ang lailayan ng lumanyang floral na bestida, siniguradong natatakpan nito ang pekeng umbok. Huminga siya ng malalim, pinakiramdaman ang kabog ng dibdib na parang hinahabagerang tambol. Ang mga kamay niya ay nanginginig habang itinatali ang isang pirasong tela, isang lumang lampin, para masigurong hindi malalaglag ang kanyang sikreto. Para to sa inyo, nanay, tatay, bulong niya sa hangin, naaalala ang mga magulang na pumanaon at iniwan sa kanya ang responsibilidad sa mga nakababatang kapatid, lalo na sa dalawang pamangkin na halos anak na ang turing niya. Para to sa San Isidro. Para sa mga bata. Ang mga salitang iyon ang naging mantra niya, pampalakas loob sa gitna ng takot at kahihiyang nakaamba. Alam niyang desperado ang gagawin niya, isang malaking kasinungalingan, pero ano pa bang magagawa niya? Ilang beses na silang nakiusap, nagprotesta, pero parang bingi ang gobyerno. Ang demolisyon ay tuloy pa rin. Ito na lang ang natitira niyang baraha. Ang biyahe papuntang plaza ay parang isang mahabang panaginip. Sumakay siya ng jeep na punuan, siksikan ang mga pasahero, amoy pawis at alikabok. Bawat lubak ay parang kumakanti sa tiyan niya, nagpapaalala sa bigat ng kanyang pasanin, hindi lang ang unan, kundi ang bigat ng desisyong ginawa niya. Ang ingay ng mga nangangampanya, ang mga jingle na paulit-ulit, ang mga banderitas na nakasabit sa bawat post, lahat ay tila naungutya sa kanya. Anong karapatan mong guluhin ang lahat, Lina? Tanong ng isang bahagi ng isip niya. Para sa tahanan natin, sagot naman ng pusong nagpupumiglas. Nang makarating sa plaza, halos hindi siya makahinga sa dami ng tao. Parang piyesta, pero maihalong tensyon. Ang entablado ay nagniningning sa ilaw at doon nakatayo si Atty. Lino Vergara, ang buhok ay makintab, ang suot ay plansadong-plansado, ang ngiti ay pang-poster. Nagsasalita siya tungkol sa pag-unlad, sa kinabukasan, sa mga proyektong mag-aangat daw sa San Isidro. At isa sa mga proyektong iyon ang tatapos sa kanilang komunidad. Nanginig ang mga tuhod ni Lina. Gusto niyang umatras, tumakbo palayo, kalimutan na lang ang lahat. Pero nakita niya sa gilid ng mga mata ang ilang kapitbahay, ang mga mukha nila ay puno ng pangamba. Nakita niya ang anino ng dalawang pamangkin niyang naglalaro kanina malapit sa ilog, walang kamalay-malay sa nakaambang panganib. Humugot siya ng lakas mula sa mga alaalang iyon. Ipinikit niya ang mga mata, huminga ng malalim at sumugod. Naitulak niya ang ilang tao, nagsorry ng paulit-ulit, hanggang sa marating niya ang paanan ng entablado. Isang security guard ang humarang sa kanya, pero sa hindi malamang dahilan, siguro dahil sa determinasyon sa kanyang mga mata, o siguro dahil sa tiyan niyang malaki, ay nag-atubili ito. Iyon ang pagkakataon niya. Mabilis siyang umakyat sa hagdan, diretso sa mikropono, bago pa man may makapigil sa kanya. At doon na nga sumabog ang bomba. Hindi ka makakatakas, Lino Vergara. Itong dinadala ko, anak mo. Ang gulat sa mukha ni Lino ay hindi matatawaran. Ang mga kasamahan niya sa entablado ay natigilan, napanganga. Ang mga tao sa ibaba, kaninang nag-cheer, ay napalitan ng mga bulungan ng mga pagtataka. May sumigaw, may tumawa, may hindi makapaniwala. Ang mga cellphone ay nagsilabasan, ang mga flash ng kamera ay sunod-sunod na kumislap. Ang eksena ay agad na nag-viral.
Live. Walang preno. Anong sinasabi mo, miss? Sa wakas ay nagkaroon ng boses si Lino. Pilit pinapakalma ang sarili, pero baka sa tono ang pagkalito. Baka nagkakamali ka lang. Hindi ako nagkakamali, attorney, giit ni Lina, nanginginig ang boses pero buo ang loob. Ilang buwan mo na akong hindi pinapansin. Akala mo ba matatakasan mo ang responsibilidad mo? Ngayong sisirain nyo na ang mga bahay namin, saan kami pupulutin? Saan ko palalakihin ang anak natin? Bawat salita ay may diin, may bigat. Nagkagulo na ang mga reporter. Nag-uunahan silang makalapit, kanya-kanyang tanong. Attorney Vergara, totoo po ba ito? Miss, ano po ang pangalan ninyo? Ito po ba ang dahilan kung bakit ninyo ipapatigil ang demolisyon? Sa gitna ng kaguluhan, isang tawag ang natanggap ng isa sa mga nanonood. Isang manggagawa mula sa demolition site. Ano? Itigil daw muna. Bakit daw? Narinig iyon ng ilang malapit at parang apoy na kumalat ang balita, pansamantalang itinigil ang mga bulldozer. Isang maliit, panandali ang tagumpay. Nakahinga ng bahagya si Lina. May epekto. Si Lino, sa kabila ng pagkabigla, ay mabilis na nakabawi. Isang politiko, sana isabigla ang krisis. Nakita niya ang pinsalang nagawa na. Alam niyang kailangan niyang kontrolin ang sitwasyon. Sa isang iglap, lumapit siya kay Lina. Ang mga tao ay humupa ng bahagya, nag-aabang sa susunod niyang gagawin. Inakbayan niya si Lina, isang kilos na maaaring tingnan bilang pag-ako o pag-alalay. Humarap siya sa mga tao, sa mga kamera. Mga minamahal kong taga San Isidro, simula niya, ang boses ay malumanay pero may otoridad. Alam kong lahat tayo ay nagulat sa pangyayaring ito. Maging ako man po. Ngunit nais kong tiyakin sa inyo na haharapin ko ito ng may dignidad at pananagutan. Tumingin siya kay Lina, isang tinging mahirap basahin. Pansamantala, hihingin ko muna ang inyong pangunawa. Kakausapin ko siya ng personal. Bago pa man makapalag si Lina, naramdaman niya ang mahigpit na pagkakahawak ni Lino sa kanyang braso, hindi marahas pero hindi rin maluwag. Habang iginigya siya papalayo sa mikropono, palayo sa mga matang mapanuri, palayo sa entablado, may ibinulong ito sa kanya, sapat lang para marinig niya sa gitna ng papalakas na namang bulungan at sigawan ng mga reporter. Huwag kang mag-alala, bulong ni Lino, ang hiningay mainit sa kanyang tainga. May paraan para pareho tayong hindi malubog dito, sumama ka sa akin. Natigilan si Lina. Sumama? Saan? At anong paraan ang sinasabi nito? Ang biyahe patungo sa kung saan man ay parang walang katapusan. Nakasakay si Lina sa isang itim at makintab na SUV, kasama ang dalawa niyang pamangkin, sina Pipay at Totoy, na ngayon ay mahimbing na natutulog sa magkabilang gilid niya. Pagod sa biyahe at sa tensyon na hindi man nila lubos na naiintindihan ay tiyak na naramdaman. Si Lino Vergara ay nasa unahan, katabi ng driver, tahimik na nakatingin sa labas ng bintana. Paminsan-minsan, nahuhuli niya itong sumusulyap sa kanila sa rearview mirror, ang mukha'y blanko, mahirap basahin. Ang unan sa kanyang tiyan ay tinanggal na niya pagkasakay pa lang sa kotse, sa utos na rin ni Lino na tila ba mas nailang pa kaysa sa kanya. Ngayon, ang tanging nararamdaman niya sa kanyang puson ay ang pagkirot ng gutom at ang kakaibang paghila ng kaba. Saan sila dadalhin? Anong paraan ang sinasabi nito? Ang isip niya ay puno ng agam-agam, ng takot na baka mas malalim pa ang problemang pinasok niya. Ang pagtigil ng demolisyon ay panandalian lang, alam niya iyon. Ngunit ang eskandalong nilikha niya ay parang apoy na kumalat na, at ngayon, kasama siya sa nasusunog. Nang huminto ang sasakyan, bumungad sa kanila ang isang malaking bakal na gate, kupas na ang pintura at kinakalawang na ang ilang bahagi. Dahan-dahan itong bumukas, tila nag-aatubiling tanggapin sila. Pumasok sila sa isang mahabang daanan na nalililiman ng malalaking puno ng akasya at mangga, ang mga sanga ay nagsasaluan na parang mga kamay na nagtatangkang abutin ang isa't isa. Sa dulo ng daanan, isang lumang bahay na bato ang marahan na nagpakita, malaki at tila ba may sariling kaluluwa. Ito raw ang ancestral house ng mga Vergara sa Isla de Clara, isang islang halos pribado na dahil karamihan ng lupa ay pag-aari ng pamilya ng politiko. Para kay Lina, na lumaki sa barong-barong na dikit-dikit at yari sa erot kahoy, ang lugar ay parang ibang mundo, malawak, tahimik at nakakapanibago. Nakakatakot. Mang Sasto,
pakihanda ang 2 kwarto para sa kanila. Utos ni Lino sa isang matandang lalaki na sumalubong sa kanila sa malaking pinto na gawa sa matigas na nara. Si Mang Sasto, na nakaputing kamiseta at itim na pantalon, ay may dignidad sa tindig, ang mga mata ay matalas pero magalang. Tumango lang ito, walang tanong, at iginya sila papasok. Ang loob ng bahay ay amoy lumang kahoy at kung anong matapang na panlinis. Matataas ang kisame, malalapad ang mga bintanang kapis, at ang sahig ay pulang baldosa na kumikinang sa kakatapos lang na pagpupunas. May mga antigong webles na nakabalot pa ang ilan sa puting tela, mga larawan ng mga ninuno ng Vergara na nakasabit sa dingding, ang mga matay tila nakamasid sa bawat galaw nila. Napalunok si Lina. Kung hindi lang dahil sa sitwasyon, baka namangha pa siya. Pero ngayon, pakiramdam niya iisa siyang bilanggo sa isang magarang piitan. Dito muna kayo, sabi ni Lino nang maihatid sila ni Mang Sasto sa 2 magkatabing kwarto sa 2 palapag. Malinis ang mga yan. May mga damit na rin dyan na pwede ninyong gamitin pansamantala. Tawagin niyo lang si Mang Sasto kung may kailangan kayo. Tumingin ito sa mga bata na inaantok pa ring iginigya ni Lina. Kailangan nating mag-usap, Lina. Mamayang gabi, pagkatapos mong mapatulog ang mga bata. Ang pag-uusapin na iyon ay nangyari sa maliit na study table ni Lino sa silid nito, ilang oras matapos nilang kumain ng hapunan na inihanda ni Mang Sasto, sinigang na hipon at pritong isda. Mga pagkaing simple pero malayo sa karaniwan nilang kinakain sa estero. Tahimik lang ang mga bata habang kumakain, tila nailang din sa bagong paligid. Inilatag ni Lino sa mesa ang isang dokumento. Isang kasunduan, sabi nito, diretsong nakatingin kay Lina. Para sa kapakanan nating dalawa. At para sa mga bata. Binasa ni Lina ang nakasulat. Maikli lang iyon pero mabigat ang bawat salita. Nakasaad doon na mananatili sila sa Isla de Clara hanggang sa matapos ang eleksyon o hanggang sa humupa ang eskandalo. Bawal siyang lumabas ng walang pahintulot. Bawal makipag-usap sa media o kahit kanino tungkol sa kanilang sitwasyon. Kapalit nito, poprotektahan sila ni Lino mula sa media at sa posibleng gulo na idulot ng insidente sa Miting de Avance. At may isang pangako, pag-aaralan daw ulit ang plano sa demolisyon. Pinapipirma mo ako sa isang house arrest, hindi napigil ang tanong ni Lina, may pait sa boses. Isipin mo na lang na ito'y paraan para protektahan ka, at ang mga anak mo, sagot ni Lino, may diin sa huling 2 salita. Ayokong pati sila madamay sa gulo. At ayokong masira ang lahat ng pinaghirapan ko dahil sa isang hindi pagkakaunawaan. Pagdududa. Iyon ang unang pumasok sa isip ni Lina. Ano ang tunay na motibo ni Lino? Takot siyang baka bitag ito. Pero ano pa bang pagpipilian niya? Nasa teritoryo na siya ng kalaban. At ang mga pamangkin niya kailangan niyang isipin ang kapakanan nila. Kung ito ang paraan para pansamantalang makaiwas sila sa gulo, kung ito ang paraan para magkaroon ng kahit maliit na pag-asa na mapigilan ang demolisyon, marahil ay kailangan niyang sumugal. Nanginginig ang kamay niyang pinirmahan ang kasunduan. Kinabukasan, habang abala si Mang Sasto sa paghahanda ng almusal at si Lino ay maagang umalis patungong syudad para sa isang importanteng pulong, nagkaroon ng pagkakataon si Lina na maglibot sa bahay. Ang mga bata ay tuwang-tuwa sa malawak na hardin, naghahabulan sa ilalim ng mga puno, panandali ang nakalimutan ang pangamba ng kanilang tia Lina. Ngunit si Lina ay hindi mapakali. May kung anong bumabagabag sa kanya. Napadaan siya sa study room ni Lino na naiwang bahagyang bukas. Sumilip siya. Maayos ang mga gamit, mga libro sa estante, mga papel sa ibabaw ng mesa. May isang malaking blueprint na nakaroll sa gilid. Dahil sa kuryosidad, o marahil ay dahil sa desperasyong makahanap ng kahit anong makakapagpaliwanag sa sitwasyon, pumasok siya. Maingat niyang inilatag ang blueprint sa mesa. Nanlaki ang mga mata niya sa nakita. Hindi ito plano ng kasino, gaya ng matagal ng chismis na kumakalat sa kanilang komunidad. Ito ay detalyadong plano ng isang flood control project. May mga dike, may mga water catchment, may mga itatayong matitibay na istruktura, para maiwasan ang pagbaha na laging problema sa kanilang lugar tuwing tag-ulan. Nakita niya ang area kung saan nakatayo ang kanilang mga bahay, iyon pala ang magiging pangunahing daanan ng tubig. Napaupo si Lina sa silya. Gulat. Pagkalito. Kung totoo ito, ibig sabihin,
hindi lang basta-basta gustong paalisin ni Lino ang mga tao para sa pansariling interes. May mas malalim na dahilan. Isang dahilan na, sa isang banda, ay para rin sa kapakanan ng mas nakararami. Pero bakit hindi ito ipinaliwanag ng maayos sa kanila? Bakit kailangang idaan sa sapilitan? Nabaling ang tingin niya sa isang folder na may markang T confidential. Hindi niya napigilang buksan iyon. Mga liham, mga report, mga minutes ng meeting. Pawang tungkol sa flood control project, sa mga pag-aaral na ginawa, sa mga problemang kinakaharap nito. Biglang tumunog ang cellphone na iniwan ni Lino sa mesa. Isang lumang modelo, marahil ay para lang sa mga tawag na hindi niya gustong masagot sa kanyang personal na numero. Nag-aalangan man, sinagot ito ni Lina. Baka importante. Lino, nasaan ka na? Kailangan ko na yung pera. Isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa kabilang linya. Isang boses na nagpatindig ng balahibo niya sa takot at inis. Si Dodoy. Ang kaisa-isa niyang kapatid na lalaki. Ang sakit ng ulo ng pamilya. Dodoy, halos pabulong na sagot ni Lina. Lina, ba't ikaw ang sumagot? Nasaan si attorney? Hoy, narinig ko yung ginawa mo sa rally. Galing mo, ate. Akalain mong may tinatago ka palang alas? Sige na, kausapin mo na si Vergara. Hingi ka ng malaki-laki. Para naman may pangbayad ako dito sa mga pinagkakautangan ko. Alam mo na, baka mapano pa ako. Maihalong panunumbat at pagbabanta sa boses nito. Nanlamig ang buong katawan ni Lina. Si Dodoy, laging sangkot sa gulo. Mga utang sa kung kani-kaninong sindikato. At ngayon, gusto nitong gamitin ang eskandalo para makakuha ng pera. Takot. Hindi lang para sa sarili niya, kundi para kay Lino at sa kung anumang kasunduan meron sila. Kung malalaman ni Lino na pati kapatid niya ay sangkot sa ganitong klaseng panggigipit. Wala kang hihingiin kahit kanino, Dodoy, mariin niyang sabi. Manahimik ka lang. Huwag kang gagawa ng kahit anong ikapapahamak natin. Aba, ate, easy ka lang. Tulungan lang naman to, sayang ang pagkakataon. Sige na, ibigay mo na kay attorney yung telepono. Bago pa makasagot si Lina, may pumasok sa study. Si Lino. Nakakunot ang noo, nakatingin sa cellphone na hawak niya. Sino yan? Tanong nito, ang boses ay malamig. Mabilis na pinatay ni Lina ang tawag. Wala. Wrong number lang. Pilit siyang umiti, pero alam niyang halata ang kaba sa kanyang mukha. Hindi kumibo si Lino, pero nanatili ang titig nito sa kanya. Pakiramdam ni Lina ay para siyang hinuhubaran ng tingin. Ang takot at pagdududa ay lalong lumalim sa kanyang dibdib. Gabi na nang muli silang magkaroon ng pagkakataong mag-usap. Nasa veranda sila, nakatanaw sa madilim na dagat. Ang simoy ng hangin ay malamig, dala ang amoy ng alat. Matagal silang walang imikan. Totoo ba iyong plano? Sa wakas ay basag ni Lina sa katahimikan, tinutukoy ang flood control project. Tumango si Lino. Matagal na naming plano yan. Ang San Isidro, lalo na ang lugar ninyo sa tabi ng ilog, ay critical area. Kailangan ng interbensyon para maiwasan ang mas malaking sakuna. Bakit hindi niyo sinabi sa amin ng diretsyo? Bakit kailangang itago? Bakit kasino ang pinalabas ninyong dahilan? Sunod-sunod na tanong ni Lina, ang boses ay maihalong hinanakit. Bumuntong hininga si Lino. Hindi ganoon kasimple, Lina. May mga interes na nababangga. May mga taong ayaw matuloy ang proyekto dahil may sarili silang agenda. Kung nalaman ng lahat ang totoong plano, mas lalong guguluhin. Mas madaling palabasin na isa itong proyektong para sa mayayaman, para sa negosyo. Tumingin ito sa kanya. Pero hindi ko inaasahan na hahantong tayo sa ganito. May kung anong kumurot sa puso ni Lina. Isang bahagi niya ang gustong maniwala. Isang bahagi niya ang nakakita ng sinseridad sa mga mata ni Lino. Pero nariyan pa rin ang takot, ang pagdududa. At ang tawag ni Dodoy kaninang umaga. Kailangan kong protektahan ang pamilya ko, Lino, sabi niya, ang boses ay bahagyang nanginginig. Ang mga pamangkin ko. Sila na lang ang meron ako. Alam ko, sagot ni Lino, mas malumanay na ngayon ang tono. Kaya nga nandito kayo. Para mailayo muna sa gulo. Para makapag-isip tayo pareho. Katahimikan ulit.
Tanging ang lagaslas ng alon ang maririnig. Kinabukasan, habang nagkakape si Lina sa kusina, narinig niya ang usapan ni Mang Sasto at ng isa pang kasambahay mula sa sala. May hawak itong lokal na tabloid. Grabe naman itong si Attorney Vergara, Mang Sasto, no? Akalain mo, may tinatago pala siyang pamilya. Huwag kang maingay dyan, baka marinig ka, saway ni Mang Sasto. Pero huli na. Narinig na ni Lina. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang headline ng tabloid ay kitang-kita niya, Mayoral is Dingay lihim de fi pamilya. Sino gan verig ng kambal de anak din di Vergara? At sa ilalim noon, isang lumang litrato. Siya. Karga ang dalawang sanggol. Ang kanyang mga pamangkin noong mga sanggol pa lamang ang mga ito. Pero ang caption, Marcelina Rodriguez, may kambal na anak kanino. Nanikip ang dibdib ni Lina. Paano? Saan nakuha ang litratong iyon? At bakit kambal? Ang alam ng lahat, sina Pipay at Totoy ay magkaiba ng edad. Sino ang nagpakalat nito? At ano na naman ang kasinungalingang kailangan niyang harapin? Ang litrato sa tabloid ay parang isang multo mula sa nakaraan, bumubulong ng mga kasinungaling ang hindi niya kayang pabulaanan agad-agad. Siya nga iyon, karga ang dalawang sanggol na mahimbing na natutulog sa kanyang mga bisig. Sina Pipay at Totoy, ang kanyang mga pamangkin, na itinuring niyang parang sariling mga anak mula nang iwan sila ng kapatid niyang si Celia, ang ina ng mga bata. Pero sa mata ng publiko, sa lente ng eskandalong nilikha niya, ang litratong iyon ay patunay ng isa pang kasinungalingan na siya ay isang serial gold digger, isang babaeng gumagamit ng mga bata para makakuha ng simpatsya at pera. Ang balita ay kumalat ng mas mabilis pa kaysa sa apoy sa tuyong kugon. Ang buntis na babae ni Atty. Lino Vergara, mayroon na palang dalawang anak. Kanino kaya ang mga iyon? Iba-iba na ang teorya ng mga tao, lalo na ng opposition camp ni Lino, na tila nagkaroon ng bagong bala para siraan ang kandidato. Hindi lang pala babaero, konsentidor pa ng manloloko. Iyan ang laman ng mga blind items sa radyo at social media. Ang ancestral house sa Isla de Clara, na dati parang isang tahimik na santuwaryo, ay biglang naging sentro ng atensyon. Ilang paparazzi at lokal na reporter ang nagtangkang pumasok sa isla, sakay ng maliliit na bangka, bitbit ang kanilang mga kamera na may mahahabang lente na parang mga sniper na nag-aabang ng mabibiktima. Naglagay ng karagdagang gwardiya si Lino sa paligid ng mansyon, pero ang tensyon ay ramdam na ramdam sa loob. Walang lalabas ng bahay. Lalo ka na, Lina, mariing utos ni Lino, ang mukha'y gusot, ang boses ay pagod at iritado. Mang Sasto, pakisigurado na nakalock lahat ng pinto at bintana. Ayokong may makalusot na kahit anino ng media dito. Si Lina ay parang ibon na nakakulong sa gintong haula. Ang bawat sulok ng malaking bahay ay tila sumisikip. Ang mga larawan ng mga ninuno ni Lino sa dingding ay parang mga matang mapanghusga ng usig. Ang katahimikan ay binabasag lang ng mga sigawan ng mga bata na naglalaro sa hardin, walang kamalay-malay sa bagyong namumuo sa paligid nila. At sa bawat ingay ng bangkang dumadaan sa di kalayuan, napapatalon ang puso niya sa kaba, iniisip na baka mga reporter na naman iyon. Ang pinakamasakit ay ang epekto nito sa kanya. Ang pagdududa sa mga mata ni Lino kahit hindi ito direktang nagsasalita. Ang mga bulungan ng ibang kasambahay na naririnig niya kapag akala nila iwala siya sa paligid. Pakiramdam niya, lahat ay naniniwala sa kasinungalingang ipinupukol sa kanya. At ang pinakakakilakilabot, natatakot siyang baka pati siya ay magsimula ng maniwala na wala na siyang ibang papel sa mundong ito, kundi ang maging target ng tsismis at eskandalo. Isang hapon, habang nakatanaw sa dagat mula sa bintana ng kanyang silid, bumalik sa alaala niya ang araw na iniwan sa kanya ni Celia ang mga bata. Flashback, si Celia, ang nakababata niyang kapatid, ay umiiyak na lumapit sa kanya, karga ang dalawang sanggol na halos magkasing edad lang. Si Pipay, ang panganay, ay ilang buwan pa lang noon, at si Totoy ay kasisilang pa lang. Ate, hindi ko na kaya, hikbi ni Celia, ang mga matay mugto sa kaiiyak. Iiwan ko muna sila sayo. Babalikan ko sila, pangako. Kapag nakaipon na ako. Kapag kaya ko na silang buhayin. Ang asawa ni Celia, isang mangingisda, ay namatay sa laot ilang linggo bago isilang si Totoy. Walang trabaho si Celia, walang ibang mapuntahan. Si Lina, na nooy naglalabada para may makain, ang tanging natakbuhan niya.
Babalik ka, ha? Tanong ni Lina, niyakap ang kapatid. Pangako yan. Tumango si Celia, humalik sa noo ng dalawang sanggol at umalis na luhaan. Iyon ang huling pagkikita nila. Walang balita, walang sulat, walang tawag. Si Lina ang naiwang mag-isang nagtaguyod sa dalawang bata, itinuring silang parang tunay na mga anak, pinangakuan ang sarili na hinding-hindi niya sila pababayaan, kahit anong mangyari. Ang alaalang iyon ang nagbigay sa kanya ng biglaang tapang. Hindi siya gold digger. Hindi siya manloloko. Mahal niya ang mga bata. At kailangan niyang protektahan sila, hindi lang sa media, kundi sa kahihiyang idinudulot ng sitwasyon. Kailangan niyang hanapin si Celia. Kailangan niyang itama ang lahat. Sa ilalim ng dilim ng gabi, habang ang lahat ay mahimbing na natutulog, nagpasya si Lina. Tatakas siya. Nag-iwan siya ng maikling sulat para kay Lino, humihingi ng paumanhin, ipinapaliwanag na kailangan niyang ayusin ang gulo. Dahan-dahan niyang binuhat ang natutulog na sina Pipay at Totoy, bit-bit ang maliit na bag na naglalaman ng ilang damit at kaunting perang naipon niya. Ang pagtakas ay hindi naging madali. Ang mga gwardiya ay alerto. Ang mga aso ay tumatahol. Pero sa tulong ng kadiliman at ng kaunting swerte, nagawa niyang makalabas ng bakuran ng mansyon. Ang target niya, ang maliit na pier sa kabilang dulo ng isla, kung saan may mga bangkang nagbibiyahe papuntang mainland. Hindi niya alam na si Lino, na hindi mapakali sa mga nangyayari, ay nagising at nakita ang sulat niya. Agad nitong naintindihan ang ibig sabihin noon. Nagmadali itong sumunod, sakay ng kanyang kotse, patungo rin sa pier. Sa pier, nagkakagulo ang mga tao. Isang fireworks festival pala ang kasalukuyang idinarao sa kalapit na bayan, at ang mga makukulay na paputok ay sumasabog sa kalangitan, nagbibigay ng kakaibang liwanag sa madilim na gabi. Sa gitna ng ingay at ng mga nagsasayahang tao, natanaw ni Lino si Lina, hawak-hawak ang dalawang bata, mukhang naghahanap ng masasakyan. Lina, sigaw ni Lino, sinuong ang mga tao. Napalingon si Lina, gulat na makita si Lino. Ang mga bata ay nagising at nagsimulang umiyak, natatakot sa ingay at sa dami ng tao. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Tanong ni Lino, hinawakan si Lina sa braso. May galit sa kanyang boses, pero mayroon ding pag-aalala. Kailangan kong umalis, Lino, sabi ni Lina, nanginginig ang boses. Kailangan kong hanapin ang kapatid ko. Kailangan kong itama to, hindi ako buntis, Lino. Hindi mo anak ang dinadala ko. Sa wakas, nasabi na niya ang katotohanan, ang kasinungalingang bumibigat sa kanyang dibdib. Natigilan si Lino. Ang ingay ng fireworks ay tila humina. Ang mga tao sa paligid ay tila naglaho. Tanging silang dalawa na lang ang naroon sa gitna ng liwanag at anino. Hindi buntis, ulit ni Lino, tila hindi makapaniwala. Pero bakit? Desperada na ako, Lino, umiiyak na sabi ni Lina. Ilang araw na lang, gigibain na ang mga bahay namin. Wala na kaming ibang mapupuntahan. Akala ko iyon na lang ang paraan para mapansin mo kami, para mapakinggan mo kami. Tinitigan ni Lino si Lina, pagkatapos ay ang dalawang batang umiiyak. Ang galit sa kanyang mukha ay unti-unting napalitan ng pagkaunawa at marahil kaunting awa. Nakita niya ang desperasyon sa mga mata ni Lina, ang pagmamahal nito sa mga bata. Nakita niya ang isang babaeng handang gawin ang lahat para sa pamilya, kahit pa ang ibig sabihin yon ay ang pagsira sa sariling reputasyon. Sa halip na ipahuli si Lina, o isumbat ang ginawa nitong panloloko, isang kakaibang ideya ang nabuo sa isip ni Lino. Isang ideyang desperado rin, pero marahil ay iyon na lang ang tanging paraan para maisalba silang pareho. May isa pa tayong paraan, sabi ni Lino, ang boses ay mas kalmado na. Isang paraan para protektahan ang mga bata, para mailusot ang flood control plan, at para matapos na ang lahat ng ito. Tumingin sa kanya si Lina, nagtataka. Magpakasal tayo, sabi ni Lino, diretsong nakatingin sa mga mata ni Lina. Well, hindi totoong kasal. Isang engagement. For 1 month. Hanggang matapos ang eleksyon. We create a fake family for the headlines, para tumigil na sila sa pang-intriga. Habang abala sila sa atin, maipapasa ko ang flood control plan sa konseho. Pagkatapos ng 1 buwan, aayusin natin ang lahat. Pwede na kayong umalis kung gusto mo. Walang maghahabol. Nanlaki ang mga mata ni Lina. Isang peking engagement.
Isang buwang pagpapanggap. Ito ba ang solusyon o isa na namang bitag? Bakit mo to ginagawa? Tanong ni Lina, naguguluhan. Dahil nakikita ko ang sarili ko sa'yo, Lina, mahinang sabi ni Lino. Ang pagmamahal mo sa mga bata. Ang determinasyon mo. At dahil kailangan ko rin ang tulong mo. Tumingin siya sa mga paputok na patuloy na sumasabog sa kalangitan. At dahil naniniwala akong may mas malaking laban tayong kailangang ipanalo kaysa sa mga personal nating problema. Ang alok ni Lino ay parang isang sugal. Puno ng panganib, puno ng kasinungalingan. Pero may isang bagay sa mga mata nito na nagsasabing totoo ang sinasabi niya. At ang pangako ng proteksyon para sa mga bata, ang pangako ng posibleng pagbabago para sa kanilang komunidad. Ano ang kapalit? Tanong ni Lina. Kapalit ng pagpayag mo, sabi ni Lino, bibigyan kita ng isang written moratorium sa demolisyon. Isang buwan. Walang gagalaw sa San Isidro hanggat hindi natin naaayos ang lahat. Isang buwang kapayapaan para sa San Isidro. Isang buwang proteksyon para sa mga bata. At isang buwang pagpapanggap na fiance ng isang taong halos hindi niya kilala. Tumingin si Lina sa mga bata, na ngayon ay medyo kumalma na sa kanyang mga bisig. Tumingin siya kay Lino na naghihintay ng kanyang sagot. Ang mga paputok ay patuloy na nagbibigay liwanag sa kanilang mga mukha. Huminga ng malalim si Lina. Pumapayag ako. Ang e-engagement nila ni Lino ay nagsimula sa isang whirlwind ng mga scripted na kaganapan. Unang-una, ang prenup pictorial. Dinala sila ni Lino sa Intramuros, ang lumang napapaderang lungsod ng Maynila. Habang kinukuhanan sila ng litrato ng isang sikat na photographer, na may mga utos na, hawakan mo ang kamay niya, attorney, o Lina, tumingin ka kay Lino na parang siya lang ang lalaki sa mundo, hindi maiwasan ni Lina ang mailang. Ang mga ngiti niya ay pilit, ang mga yakap ay alanganin. Si Lina naman, sa kabila ng pagiging sanay sa kamera, ay tila may sariling pinagdadaan ng awkwardness. Ngunit para sa mga mata ng publiko, para sa mga ilalabas na litrato sa social media at mga dyaryo, sila ang perpektong larawan ng isang nagmamahalang magkasintahan na handa ng magpakasal. Sumunod ang mga charity feeding event sa iba't ibang barangay. Doon, mas naging natural ang kilos ni Lina. Ang pag-aasikaso sa mga bata, ang pakikipag-usap sa mga nanay, ang pagtulong sa pamimigay ng pagkain, iyon ang mundo niya. At napansin ni Lino kung paano siya kinagigiliwan ng mga tao, lalo na ng mga bata. Sa mga sandaling iyon, nakikita niya si Lina hindi bilang ang babaeng gumawa ng eskandalo sa meeting de Avance, kundi bilang isang babaeng may busilak na puso. May mga DC guesting din sila sa mga morning show at talk show. Doon, kailangan nilang ikwento ang kanilang e-love story, isang kwentong binuo ng campaign team ni Lino, puno ng mga romantic na detalye na malayo sa katotohanan. Love at first sight daw sa isang community event, lihim na pagtitinginan, at isang proposal na simple pero puno ng pagmamahal.